Isa sa mga paboritong talata ng Quran na ginagamit ng mga naninira sa Islam ay ang talata na nagsasabi, "Patayin ninyo sila saan man ninyo sila matagpuan, at palayasin ninyo sila mula sa kung saan man nila kayo pinalayas." Ito rin ang paboritong talata ng mga terorista sa kanilang pag-recruit ng mga kasapi at pag-justify sa kanilang kasamaan. Sa iba pang mga hindi opisyal na salin, ay pinapasama pa nila ito lalo sa bersyon na nagsasabi, "Patayin ninyo ang mga hindi Muslim." Pero para sa sino mang makatwirang tao, hindi sapat na sisipiin lamang natin ang isang maliit na bahagi ng anumang salaysay na hindi na natin tinitingnan ang kabuuan nito upang maunawaan ito ng tama, sa tamang konteksto nito, at kailan ito ipinahayag at hindi sa anumang nais lamang ng tao na mahinuha mula sa mga kataga. Ang mga talata na ito, kung ito lamang ang titingnan ay magdudulot nga sa atin na mag-akala na ang Islam ay naguutos sa mga kasapi nito na maging mga terorista at lumabag sa karapatan ng mga tao, lalo na sa kanilang mga buhay at yaman. Pero ano nga ba ang konteksto ng talata na ito? Ang talata na ito ipinahayag nang ang mga Muslim ay meron ng sariling bansa sa Madina, at ang talata na ito ang pagpapahintulot ni Allah na sila ay maaari ng makibaka. Ang pagkakaroon ng isang estadong Muslim ang isang pangunahing kondisyon upang lehitimong maideklara ang jihad. Dahil gobyerno lamang ng mga Muslim ang maaaring magdeklara ng jihad at mamahala rito, at hindi ang kung sino-sinong individual o grupo lamang. Tingnan din natin ang kabuuan ng serye ng mga talatang ito sa pagbasa sa mga nauna at sumunod na mga talata rito. Ito ang tunay na sinabi ni Allah. "Makibaka sa landas ni Allah, laban doon sa mga kumakalaban sa inyo sa panahon ng digmaan. Subalit huwag kayong magmalabis. Tunay na si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapagmalabis." Ang mga pakikibaka na ito ay marapat lamang sa panahon ng pakikibaka o digmaan, sa isang deklarado at hayag na pakikibaka, at hindi mga patago, lihim o biglaang pagsalakay na tulad ng ginagawa ng mga terorista, lalong-lalo na sa mga inosenteng biktima. Karugtong nito ang talata na binabaluktot ng marami ang kahulugan. "Patayin ninyo sila saan man ninyo sila matagpuan, at palayasin ninyo sila mula sa kung saan man nila kayo pinalayas, bilang ganti sa panahon ng digmaan. Ang panggugulo ay mas masahol pa sa pagpatay. Huwag ninyo silang labanan sa Masjidul Haram hanggang sa labanan nila kayo roon. Kung sila man ay lalaban sa inyo ay patayin ninyo sila sa panahon ng digmaan. Yaon ang ganti para sa mga hindi nanampalataya kapag nakasagupa ninyo sila sa digmaan." Malinaw sa talata na ito na ang pakikidigma ay bilang ganti sa anumang pakikidigma sa mga Muslim at pagdudulot ng kaguluhan sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming mga bansang Muslim ngayon ay wala sa kanilang mga kasaysayan ng pagsalakay ng mga hukbong Muslim, dahil ang Islam ay malayang lumaganap sa mga ito nang hindi ginugulo, pinipigil o sinasalakay ng mga hindi mananampalataya. Ganito ang nangyari sa paglaganap ng Islam sa Southeast Asia, lalo na sa Pilipinas at malaking bahagi ng Africa, India at mga lugar ng mga Muslim sa buong mundo. Sinabi rin sa sunod na talata, "At kung sila ay titigil, tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin," na nangangahulugan na ang pakikibaka na ito ay may hangganan, na kapag nakamit na ang layunin na pagtatanggol sa mga Muslim o tumigil na ang mga kalaban sa pamiminsala sa mga Muslim, ay wala ng dahilan upang digmain sila. Sinabi rin ni Allah, "Labanan ninyo sila hanggang sa wala ng pang-aapi sa relihiyon, at ang pagsamba ay para lamang kay Allah. Kung sila ay titigil at maghangad ng kapayapaan, ay wala ng paglaban liban na lamang sa mga mapang-api." Malinaw sa mga talata na ito, nang mga kalaban ay yaong mga kumakalaban lamang sa relihiyon, hindi ang inosente, bata, babae at sino mang hindi naman kawal ng kalaban na kasalukuyang nakakasagupa sa labanan. Nagiging malinaw ang talatang ito tungkol sa jihad na binabaluktot ng mga tao kapag tinanaw natin ito sa kabuuan, kasama ang iba pang mga talata na nauna
at sumusunod dito.